Hello po. It's almost 4 a.m., December 23. Everybody's so busy, everybody's tired, but I hope nakakaraos ang lahat kahit na papano, kahit na mahirap. Gusto ko lamang pong batiin kayo ng isang maligayang Pasko. Basta magkakasama ang pamilya, kahit konti ang pagsasaluhan, okay na rin po yon. Ang mahalaga, magdasal tayo together and be thankful for what we have no matter how small, as long as everybody's healthy. So we pray for that, na huwag magkakasakit ang isa sa pamilya dahil napakahalaga. Ika nga, health is wealth. Okay, ang dami pong nagtatanong kasi sa akin ng yung tungkol pa rin sa biringan. So itakal ko po yung kaunti. Ano po, kasi meron pa akong gustong ibang sabihin dahil magpapasko eh. Nga pala, yung sabi nung iba sa mga messages na natatanggap ko, yung mga comments, sabi, yung black rice, akala nila kasi nabibili lang sa supermarket o sa palengke para doon sa mga nagda-diet. Hindi po. Iba po yung black rice na yon. Iba po ang itim na rice ng mga engkanto. Iba po yun, hindi po yung katulad nung pang diet natin. Hindi po. Ako nga hindi ako kumakain ng pang diet na rice. Ordinaryong kanin lang. Kasi nasanay na ako dun eh. Awa na Diyos, okay naman. Pang mayaman ata yan, mahal eh. Ang mahal pa naman ng bigas ngayon. Sorry. Okay. Yung isa pang tanong na kailangan kong masagot, yung nagtatanong po sa akin kung yung katulad ko daw po, paano ako nabubuhay ng normal on my everyday life. Meaning probably when I'm working or when I'm with friends. You see, ganito po yan. Yung energy level ko po ay depende rin sa mood at sa mga kasama ko. Kahit po bukas ang third eye ko, kahit pinanganak po ako na nakakakita ng mga bagay, nakakarinig ng mga bagay, nakikipag-usap sa mga engkanto, wala pa rin pong pinagkaiba ang pagkatao ko bukod doon sa normal na tao. Kasi dahil ang advantage ko po sa mga iba na nabuksan pa lang lately ang third eye, ako po, normal po sa akin yon. So I can ignore them. I know exactly what to do. I can shut them down. I mean, I see them but I totally ignore them and I don't listen to them all the time. Kasi if I acknowledge them and I start talking to them, unless dalisay na espiritu po talaga yung galing sa langit na siguro sugo ni Ama, bihira naman po mangyari yon. Of course, then I listen. And of course, like a real typical normal human being, sutil din po ako, lalo na nung kabataan ko, kahit naririnig ko na sinasabihan ako mali yan, wag mong gawin yan, ginagawa ko pa rin. The point is, kailangan lang manghingi ka ng tawad at sikapin mong wag nang gawin uli yung pagkakamali. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Pero kahit na pong anong kasalanan ko before, never ko pong intentionally, ito tatandaan ninyo, never pong intentionally na mananakit kayo o manloloko ng tao. Wag po. Huwag kayong mananakit ng tao. Huwag kayong mananakit ng hayop. Babalikan ko po yung part na yan. Okay, so yung energy ko po, when it comes to pag oras na kailangan ko o pagka meron akong kausap na engkanto o different beings, natural pong nag-a-adjust yung frequency. Kumbaga po, kung radyo, natural po na nag-tune yung frequency ng body ko sa frequency nila. Yun ang reason kung bakit nakikita ko sila at naririnig ko sila. Ngayon, ito po kadugtong dyan, yung meron akong mga kababayan, mga taga Bicol na nagtatanong na wala naman daw silang alam tungkol sa akin dyan. Normally, ito mga kabataan. But even before, kung napapanood nyo po yung mga first few posts ko, yung mga video ko, sinabi ko po doon,
na ako po ay ginabayan ng lolo ko at saka ng lola ko. Hindi namin pinagsasabi yon. There were a few people who would go to our house pag kami nawawala, pag kami gustong malaman kung ang magiging anak ng buntis ay babae o lalaki o kambal. Nung bata pa ako, dinadala sa bahay namin para tingnan ko, para sabihin ko sa kanila. Yun lang. Pero nung bata pa ako talaga, iniiwasan ng lola ko na malaman yon kasi nga, usually, hindi maganda ang tingin sa mga batang katulad ko kasi pag nagkasakit yung kapitbahay namin, baka pagbintangan nga kami o pagbintangan ako dahil ako ay kakaiba. So, hindi po yan ang tipong pinangangalandakan, ika nga. Yun po ang rason kung bakit sa bayan namin, usually yung mga kapitbahay lang namin na talagang or yung relatives ang nakakaalam tungkol dyan. Hindi po lahat. At hindi talaga pinagsasabi. Ngayon lang naman po ako naging open dahil iba na ang panahon ngayon. Dahil iba na po ang frequency ng mundo, iba na po ang heartbeat ng mundo, at karamihan ng mga tao are into this. Karamihan ay highly evolved, karamihan ay nakakaunawa na. Ngayon, gusto ko pong balikan yung tungkol sa mga hayop. Gusto ko pong malaman ninyo, for those who does not believe, for those who does not understand, who does not know, alam niyo po ba na pag nananakit kayo ng hayop, bumabalik yan sa inyo? Minamalas ang buhay ninyo. Nagkakasakit kayo. Yung mga hayop po na walang kasalanan, lalo na yung mga pets na kinuha ninyo, tapos pinabayaan ninyo, hindi man lang napapainom ng tubig, tinakatali sa labas, nauulanan, naaarawan, sinasaktan, ginugutom, ang laki pong kamalasan sa buhay ninyo yan. May bayad po yan. Ngayon, alam ninyo, malaki pong usapin yung tungkol sa carnivorous at saka yung tungkol sa mga vegetarian. Kasi meron pong conflict pagdating sa bagay na yan. May mga hayop po kasi na alaga at walang ginagawa na supposedly domesticated na tumutulong sa atin even way back before. Ang sinasalbahe natin, huwag po, buwisit yun. Napakabwisit sa buhay. Tapos, ang daming nagkakasakit na hindi nila alam na parusa yon. May parusa ho yan kasi meron din pong kaluluwa ang mga hayop. Lalo na yung domesticated kasi marami pong levels ang klase ng hayop katulad din ng different human beings. Katulad din po natin. Katulad yung pusa. Naku, napaka-spiritual po ng pusa. Napakahalaga na huwag kayong mananakit ng pusa. Pagka may dumalaw sa inyong pusa, i-welcome ninyo po. Takpan nyo na lang yung ulam para hindi po kayo pagnanakawan ng ulam ng pusa o kaya pakainin ninyo. Kasi swerte po ang dinadalaw ng pusa. Kung ayaw ninyo patirahin sa inyo, okay lang, pero huwag nyo sasaktan. Napaka-spiritual ng pusa. Kung gusto ninyo ng loyalty, na super loyal na talagang ipagtatanggol ang buhay ninyo, na ipagpapalit ang buhay ninyo, ang buhay nila. Ipagpapalit ang buhay nila para mabuhay kayo. Kung may sakit kayo, mga hayop na tulad ng aso. Yan po. Number one na willing ibigay ang isakripisyo ang sarili nilang buhay in exchange for yours, aso. Tandaan niyo po yan. Pagka merong nagkakasakit at may alaga kayong aso na minahal ninyo, kahit nga hindi ninyo minamahal na nandyan sa inyo, mapapansin ninyo, madalas namamatay. Tapos gagaling na yung may sakit. Totoo po yan. Kung akala ninyo walang parusa yung nananakit ng hayop, nagkakamali po kayo. Ngayon yun namang pong kumakain ng katulad ng deer, ng pork, they were meant to be eaten. Sinabi po sa akin yan. At saka iba naman kasi ang paraan ng pagkain ng mga sangkatauhan ngayon. Nung araw kasi po, lalo na yung mga hunters, pumapatay sila nung sapat lang nakakainin nila. Hindi yung nag-hoard. Ibig sabihin, papatayin napakarami para ilalagay sa freezer. Iba po noon Iba po noon. Next time, pag-usapan natin yan. Mahal ko po kayo, pinagdadasal ko po ang lahat, pinagdadasal ko po ang Pilipinas. Mag-iingat po kayo. Maligayang Pasko po. Dasal po tayo ha. Thank you.